Hello, what's up guys? Welcome back to Good Vlog Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another reaction video. And this time we're gonna talk about Pangil sa Pangil Sak Maestro versus Zaki Matira Mayaman. I-like muna natin yan guys. At ito nga pala ay requested ni isa sa matagal nang nagko-comment, matagal na nakasubscribe. Siyempre naalala ko palagi. Ito nga pala requested ni Michael Abendaño, sabi niya, next react load, Sak Maestro versus Zaki sa PSP. So, yung mga matagal na nakasubscribe sa akin, pag nakita kong nagre-request sila, pinaprioritize ko kasi matagal na silang nakasuporta sa akin. Ganun pa man guys, maraming salamat ko lang dito ka pa rin, nakaabang ka at nakaantabay ka, yung walang sawang pagsuporta nagbibigay sa akin ng pagkakataon para mag-react at magganahan mag-open ng YouTube ko. Ganun pa man, kung bago ka lang rito, huwag mo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share sa mga kabarkada mo, kaibigan mo, sa pamilya mo. Kung meron ka mga 4 na account, i-like mo na rin, mag-subscribe ka na rin. Mag-comment ka kung napanood mo na yung YouTube, yung laban na to. Hindi sa akin, kasi ako magre-react lang eh. Ganun pa man guys, sana huwag kayo masasaktan sa mga sasabihin ko. Hindi ko kinakalaban yung paborito ninyong artist. Hindi ko pinagtatanggol, in-explain lang natin kung may facts, meaning o message man. Kung hindi pa kayo sanay sa channel ko, manood muna kayo ng ibang mga reaction ko para masana yung utak ninyo kung anong klaseng reactions ako. Ganun pa man guys, gawin na natin to. Pero bago ang lahat, bigay ko lang muna yung pedigree ko. I'm a music producer here in California, I'm an audio engineer, and at the same time, I'm a master hypnotherapist, I'm an master practitioner. Abangan ninyo yung lalabas namin kanta ni Sir Joshua Marie. Paulit-ulit, Plan Motif, paulit-ulit featuring Joshua Marie. Check nyo lang sa description, makita nyo na yung channel ko. Ganun pa man guys, let's do it. Grabe, 53 minutes guys. Ano kaya ito? Okay lang ba kung i-advance ko na guys? Kasi medyo may pahirapan din to eh. Ba't pang haba? Tignan natin. Dito lang siguro gawin. Makakaasa po kayo na lahat ng suporta po na kailangan po na. Ay? Walang silbi, magandang sulat kung hindi mo. Bisan nga natin guys. Baka may mamiss kasi tayo eh. Kaya, syempre live natin nare-react, diba? Sagpanga na! Kakasaka ba pag nagsabayan? May karakas sa talastak. Sa totoo lang, hindi na ako masyadong na-impress din kay Sak dahil marami siyang choke. Hindi niya na siniseryoso yung karera na yan. But anyway, I'm still rooting for him. Zaki, sa tingin ko, halimo siya. Napanood ko na siya lumaban kay Kiram. Sa tingin ko, meron siyang potential. Kaya niyang manalo sa kahit anong laban. Tuloy natin. Tasan, kada tapas malalagasan. Handa ka na ba sa paglabas na mga naatasa kataas-taasan? Battle by dikit, porket delivery mo. Pilit, walang silbi, magandang sulat kung hindi mo na-split. Shoutout sa Pubo. Yo. Dami nilang sponsor guys. Lakas ng karisma nito ni Phoebus. Damn. Makakaasa po kayo na lahat ng suporta po na kailangan po natin na ibibigay po ng ahon mahirap para po sa inyo. Talaga sila sa tao. Sama-sama tayo aahon. Ahon mahirap. Sabay-sabay tayong aahon sa hirap. Ahon mahirap. Kung walang flip-top at sunugan, walang pangil sa pangil na mapapanood. At bago tayo magsimula, alam nyo na! Let's go, pangil! Let's go! Maraming salamat sa lahat ng aming mga sponsors. Ahon Mahirap, Villanware, 1538 Jewelry, Underground Crafts and Apparel, Zypher Philippines, Tokyo Grill, at Fubo International. Mainit yung laban na paparating ng Matira Mayaman. Ginoo sa aking kanan, magpakilala ka! Sak Maestro. Debut battle niya pala ito eh. Norton Germs, 1G Audio Pharmacy. Sak Maestro, shoutout sa Etivac Barbershop, Cabo family, Ericme family, my kids, Lian, Mandy, and Nico. I love you, babies. At Ginoo
Kamukha ni Zaki si Tak Sakaguchi. Si Tak Sakaguchi yung ano, yung action star ng Japan. Sa aking kaliwa, magpakilala ka! 01 Moro Beats, Pasig City. Zaki, Moro Beats, Baby Jack Apparel. Shoutout din pala sa Pasig, no? Kalaban namin yan sa division meet eh. Kasi, dati kasi akong nakakuha ko ng, nakuha ko yung silver ko sa taekwondo, tsaka nung sepak takraw pa ako. Kalaban namin yan, dami magagaling sa guys, sa Pasig, dami magagaling dyan. Kaya hindi na magtataong dyan galing si Zaki, ang dami magagaling dyan sa kahit anong aspeto at larangan. Ang dami magagaling. Ang laki kasi ng lungsod ng Pasig guys eh. Sobrang laki nun, daming kabataan dun. Tsaka advanced din sila dahil maraming, laki ng school nila, maraming dun. Shoutout kay Pandok, Safe House, at special shoutout kay Dom Twist and Timba family. Nanalo! Sino una? Nanalo ng coin toss si Sak Maestro! Pinili niyang mauna si Zaki. Matira, mayaman, pangil sa pangil! Sa parana! Ang lakas ng mga laban nila. Unang-una sa lahat, may respect ako sa'yo. Kasi kuwang-kuwa mo yung fans na na-impress sa dala mo. Sobrang husay mo mag-rap na impluwensyahan ako, kaso yung karir mo bumagsak sa impluwensya ng bato. Okay? Noon siya'y the best. Mga kontrapanes, puta sobrang banges. Pero ngayon na upset kasi nakakalungkot na makita si Sak na lulong na sa meth. Sak, nganong di man kamundang? Ingon sa imong asawa, di daw kamukaon, maski lami ang sudan. Tignan nyo naman, mukha siyang sleep deprived. 37 pa lang yan, mukha ng 55 sa sobrang addict niya ni Sak kapag wala na siyang pang-shabs, puta sumisinghot ng crispy fry. Walang tulog, parang graveyard. Yung shift. Nakakatulog siya ng 8 hours per week. Yeah. Araw-araw yan may tama, lahat ng kamag-anak na bibuisit. Sa dalas niya na may tama, nawala na siya sa tamang pag-iisip. Okay. Ang tumigil hindi magawa, kaya naulol na sa kakabato. Hindi ka pa rin nadala, kahit nakulong ka na parang ako. Nang dahil sa shabu mukha kang pasyente na abnormal. Nang dahil sa shabu madalas affected yung performance. Nang dahil sa shabu nasa baba ka na ng ranking. Nang dahil sa shabu kaya natanggal ka sa uprising. Ooh, wow! Ang galing. So, ang ginagamit na angle dito ni Zaki, yung kapabayaan dito ni Sak Maestro, it makes sense kasi nagiging siya nagiging tawag dito na-expose si Sak Maestro sa niya, sa career niya. Totoo ang mga story, kaya the truth hurts. Sana bigla ka ng ma-OD parang si Juice WRLD. Mala Allen Iverson daw magtrabaho. Mayabang to na artist. Mala Allen Iverson ka nga gago kasi ayaw mo mag-practice. Kahit maglagay ng bet, malabong ma-upset. You'll get manhandled kahit 1 month prep. Sak! Huwag ka na lang kaya bumatay kung hindi mo na trip. 2-day prep, pinagyayabang mo palagi. Tol, hindi yun astig. Oo, mahusay kang sumulat, kaso di mo batid. Walang silbi, magandang sulat kung hindi mo na spit. Bars! Ang lakas nun, putang walang silbi yung mga sinulat mo kung hindi mo naman kasi mas-spit, di ba? Kasi kahit gano'n ka man katalino, marami kang mga plano, puro ka ganito, wala rin pala kasi hindi mo mai-apply. Kasi very important na yung application mai-apply mo. Yung naman yung talino, yung sa larangan mo, invention mo, ma-apply mo siya. Kung hindi mo siya ma-apply, then it's useless. Tama doon, laking bagay na sinabi
ni Zaki doon, hindi ka lang ine-expose, nagsasabi pa siya ng totoo. Hindi lang siya nagsasabi ng totoo, nangangaral pa siya. Hindi lang siya nangangaral, nagbubukas pa siya ng kaisipan. Ang daming sinasabi dito na sa akin na very profound at hindi mo maitatanggi. Kasi yung meth o cocaine, sa ano yan eh, bisyo ng mga mayayaman yan eh. Parang ayun yung drugs ng mga mayayaman, cocaine. Kasi kailangan gising sila palagi, ginagawa nila yung trabaho nila, awake sila palagi, gano'n. Tuloy natin. Lakas din nun. Kung hindi mo na-spit, pinagyayabang niya laging siya'y nag-2-day prep. Kaya sa kanya dismayado na rin yung in-check. Wala na daw pake kung win or lose, siya hindi na nag-care. Gago, ginawa mo na lang yung excuse para di mag-prepare. Kaya predictable ang gagawin mong bobo ka. Kasi repetitive yung strategy at formula. Sa round 1 and 2, malakas pa lyrics at bara niya. Kaso sa round 3 nito, biglang nagiging madrama na. Kung ka nagiging madrama sa battle, nauumay na yung audience sa lamya. Yung pagiging madrama sa battle, natutunan yun ni Poison sa kanya. Kaya medyo comedy. Pero pag ako umaksyon, paningin mo magdodobol. Kung mahilig ka sa drama, ma-experience mo tong horror. Bars! Kung mahilig ka sa drama, ma-experience mo tong horror. Kalang si Zaki. Tuloy natin. Yung mga madrama mong speech, puta sobrang cringy tol. Emosyonal na nagpipreach parang Jordan Peterson. I lost my dad 2 years ago and I was broken and enraged. Yeah, Jordan Peterson, isa sa mga profound na clinical psychologist. Well, tao lang siya, you know. Kailangan niyang, kahit hindi niya may apply sa sarili niya yung pagiging psychologist niya, it's normal. Kasi ang trabaho niya naman mag-deliver ng magandang mensahe. Ganon din ako. Kung ako, hindi ko ma-apply lahat ng talino ko sa sarili ko dahil, may sarili pa rin akong pagkatao. Diba? Pero yung mga talino na kailangan may apply, pwede mo rin ibigay sa iba. Kasi yung iba na yung gagawa ng para sa sarili nila. Kasi may sarili ka ng in-establish na pagkatao eh. So, minsan, lalabas na sa pagkatao mo pag mayroon ka pang pre-practice na iba, diba? Tuloy natin. Para ko si Smug last time cause I was going to a stage. Shut the fuck up! Pambugok at sobrang corny ng atake mo. Nakakalungkot kang panoorin parang Hachiko. Yung Hachiko kasi nakakalungkot eh. Talaga yung animals, Japan made na yung hayop. Well, it makes sense kasi magandang angulo yun. Hindi ko tinitira yun, pero magandang angulo yung ginagamit ni Zaki. Paano niya gawan gawan niya ng twist na kwento yung bagay na yun. Yung tungkol sa drama, Jordan Peterson papunta sa Hachi. Kung magandang rhyme scheme yun. Toy. Di ba respect the past to build the future? Linya niyang paugong. Pero Zach, bakit sa yung past parang di ka makamove on? You represent for Mindanao? Dami mong gimmicks. You always mind Danao. Lul! Mind your own business! Yep. Wow. Kung i-represent mo yung Mindanao, dapat meron kang commitment. Kung i-represent mo yung Mindanao, maging prepared ka at consistent. Kung i-represent mo yung Mindanao, kung i-represent mo yung Mindanao, dapat meron kang commitment. Kung i-represent mo yung Mindanao, maging prepared ka at consistent. Kung i-represent mo yung Mindanao, mag-focus ka. Kung i-represent mo yung Mindanao, dapat sober ka. Ang laking bagay din yun guys, no? Yung sinabi niya about sa past, pati sa future. Tapos maganda rin yung angulo at yung content niya na sinabi niya tungkol sa Mindanao. Kasi yung past guys, importante din kasi yun guys kasi yun yung pinaka-lesson para hindi na siya maulit. Pero pag lagi kasi natin ini-explain, hindi natin, kung alam natin yung past, inaaral natin siya. Pero hindi ibig sabihin, kailangan natin siyang ibalik sa future.
Kasi, kaya nagkakaroon ng history repeat itself. Kasi yung mga nangyayari sa past, meron tayong guilt doon sa past, tapos dinadala natin sa future, tapos sinisisi natin yung mga taong nasa future dahil sa past. Ang dahilan doon, binabalik natin ulit yung cycle. Ang maganda, aralin mo yung past, wag mo nang banggitin sa future. 'Di ba? Ganun yun. Tapos ipaalala lang natin yung pagkakamali ng past na dapat hindi na yun maulit. Hindi. Karamihan dito, for example, sa Amerika, yung mga itim, alam natin may slavery dito. Pero ginagamit nila yung idea ng slavery dito sa future para i-guilt trip yung mga puti. 'Di ba? Kaya bumabalik ulit. Yung mga puti ngayon na, dahil ba mga nangyari, di naman dapat ganun. 'Di ba? So, may mga issue na ganyan. 'Di ba? Hindi tayo nagmo-move on kasi laging may ganun. So, nagiging victim mentality palagi yung mga itim, mga ganyan. At dahil doon, hindi sila nag-move on. Pili lang yung mga black na nakakaintindi, na nakakaunawa, na hindi dapat ginagawa yun. Kaya pili lang din yung mga black na nakagiging, successful. Yung iba sa kanila, lagi na lang merong victim mentality. Kaya hirap sila mag-move on talaga. Sinisisi nila yung government. Guys, gusto kong maintindihan ninyo to kung bakit hindi na ako aktivista nung panahon na to, nung siguro kasagsagan nung naging psychologist na ako, naging applied psychologist na ako. Dahil ito yung dahilan. Ito isa to sa pinaka idea na kailangan tatakin sa isip ninyo. Kailangan yung government hindi ka pakialaman. The last thing that you need to understand na yung government pakialam sa buhay mo. 'Di ba? Hayaan mo lang yung government. Maapektuhan ka, pero maapektuhan ka pag hindi ka pa kumakayod. Wala kang masyadong ini-establish sa sarili mo. Yung last thing na mangyayari sa'yo, pakialaman ka ng government. Kasi araw-araw naman nabubuhay ka, hindi ka pinakikialaman eh. Once na kinalaban mo sila, doon ka nila atakihin. Gawin mo lang, kaya sinasabi rin ni Saki, mind your own business. Tama din yun. Gawin mo lang yung nararapat para sa'yo. Hanggat maaari, huwag kang pakialaman ng government, much better yun. 'Di ba? Mag-business ka, gawin mo yung ganito, gawin mo yung ganyan. Nakasalalay sa iyo lahat. Once na inatake mo sila, papakailaman ka nila ngayon, 'di ba? Kasi at the end of the day, tingnan niyo mabuti, araw-araw gumigising ka, hindi ka pinakikialaman. At yun yung last thing na hindi dapat mangyari sa iyo, yung pakailaman ka ng government. Wala silang pakailam sa iyo. Gawin mo lang kung anong gagawin mo, bumili ka, magtrabaho ka, 12 hours ka every single day, mag-ipon ka, mag-invest ka, gawin mo lahat ng ginagawa mo. 'Di ba? Hindi ka nila pakikialaman. Yun yung pinaka the best doon. Kasi marirealize mo na lang, you have a freedom to do whatever you wanted to do. Pag pinakailaman ng government yung buhay mo, you're done. Maapektuhan ka at some point, pero maapektuhan ko lang pag hindi ka rin nagsisikap. Makita mo ba't may ganun? May mga loophole dyan pero yun lang yung pinaka-basis at generalized na pag-iisip na, totoo naman, araw-araw nagtatrabaho ka. Huwag niyo na munang hanapan ng issue yung sinasabi ko, mag-focus lang kayo dun sa detalye na yun. Yung last thing na pwedeng mangyari sa'yo, pakailaman ka ng government. Dahil lahat naman ng ginagawa mo ngayon, ikaw lang mag-isa eh. Wala naman nakikialam sa'yo eh. Gumigising ka, magsisipilyo ka, kakain ka, maghahanap ka ng work, wala nakikialam sa'yo. Diba? Huwag mong sisihin yung iba, huwag mong sisihin yung government, hindi sila nakikialam, gawin mo yung para sa'yo. Tuloy natin guys. Unang banat sa maestro! Let's go! Shoutout sa tagahawak ng mic medyo mabigat din yun. Yung boom mic na yan, mabigat yun. Nagsasabu na ako kesyo. Kaya sumama aking talento. Dahil sa sabu nagkaroon na sak maestro. Okay. Reset. Ako pa rin yun. Anong 2 days prep? Baka 2 years prep to. Okay. Sabing, sadyang nakakatawa ang bloopers till the shit happens to you. And dreams wouldn't come true kung humit-hit ako ng zagu. O no need na magshabu pagkat hindi to TIU, kailan may di tinutulugan ng sak dito sa Cebu. Is that people? So what up, Cebu? What? Malagubat ba yung climate? Cool, calm, collective na tauhan ba yung primate? React accordingly. Para dayuhan di ma-irate. Put your phones on silent and you put your pussy up on vibrate. Violate this bitch. Hands flat. Now let's brawl. Gusto mo stand up lang? Walang take down so quick sprawls? He's got height. This bitch tall. My fat, wide, thin, small. His punchlines, I hit y'all like one size. It
Tatamaan daw lahat, one size fits all. Yung punchline niya, lahat tatamaan. Wow, ganda ng pag-aasabi dun niya. No? Pisa pa lang, sak maestro. Ba't ba yung climate? Cool, calm, collective na tauhan ba yung Primate. primate? Yan. React accordingly. Para dayuhan di ma-irate. Put your phones on silent and you put your pussy up on vibrate. Sabi niya, i-silent niyo yung mga phone niyo pero i-vibrate mo yung pussy mo kasi pussy ka lang. Mayroon kasi vibrator na tinatawag na ginagamit yung mga babae para i-pleasure yung sarili nila. Violate this bitch. Hands flat or let's brawl. Gusto mo stand up lang? Walang takedowns or quick sprawls? He's got height. This bitch tall. My fat, wide, thin, small. His punchlines, I hate y'all. Galing kasi binabanggit niya yung mga size. Ito yung tall size, merong thin, merong small. I hate you all. Tatamaan kayong lahat. One punch fits all. Ang galing na pag-aagawa. So, ginamit niyang rhyme scheme yung mga sizing para tamaan ng punchline ng ganun. Kasi fits all eh. Diba? Parang damit o sombrero like. Yung sombrero, diba, fits all. Like, one size Fits all. Ang galing kasi one size fits all, pero yung tunog niya fist all. Yung lahat ng size, fist, yung mga isuntok. Wala? Fuck that angle shit! May angle-angle, papisutla! Tough guy with big balls, may six-pack yung body. Kung tadjakay kita sa bayag, meron bang six-pack yung ari? Mixed martial artist daw yung schemes at kunwari, merong Steve Mazzagati, pati Big John McCarthy, Dice, ako'y Mario Yamasaki. Yung punchlines unnecessary, drop bombs on Nagasaki at bakal mo yung skull hanggang burog at sobrang bloody tila. Ayaw bang mag-start nitong wasak kung gawasaki? Putang inang niya, bars! Wow! Kasi pinapadyaan niya eh, kasi ayaw mag-start. Yung putang inang motor na Kawasaki. Putang inang. Kawasa. Shit, man. Sak maestro, my guy. Damn, what the fuck? Damn, ang ganda putang inang angle na yun. Nakapokus ako ng ganun. Nang binanggit niya na, na-realize ko na, alam ko sabi niya motor Kawasaki. Kasi ayaw mag-start. Kawasaki, motor. Di ba Jack? Oh my gosh, man. That's crazy, bro. Sak maestro, my guy. Ba talaga pag nagsusulat si Sak? Magaling talaga si Sak magsulat. Unbelievable. Very unpredictable. Man, bars! Bars! Facts! Kasi land bombs to Nagasaki, facts yun. Diba? Para ka din daw tatamaan ng bomba, yun yung hidden meaning nun na parang Nagasaki. Hindi na mag-i-start, parang Kawasaki. Putang bars, man! Usok yun, putang ina. Bigyan nga natin ng usok na makapangyarihan ng si Sak Maestro. Mukhang nagbabalik na si Sak Maestro. May pera kasi nakataya eh. Balikan natin yun, man, guys. Ang ganda, putang ina, bars. Size fits all! Wala? Fuck that angle shit! Kahit si Balakid na paano, sabi niya, man, shit. Let's go. Shit! May angle-angle, papisutla! Tough guy with big balls, may six-pack yung body. Kung tadjakay kita sa bayag, meron bang six-pack yung ari? Mixed martial artist daw yung schemes at kunwari, merong Steve Mazzagati, pati Big John McCarthy, Dice, ako'y Mario Yamasaki. Yung punchlines unnecessary, drop bombs on Nagasaki at Naga! Wow! Anong kala nakita yun? I drop bombs to Nagasaki! Si Zaki! Diba? Wow! I drop bombs to Nagasaki. No? Lies unnecessary, drop bombs to Nagasaki! at apakan mo yung skull hanggang Apakan ko yung sky. sobrang bloody tila. Ayaw bang mag-start nitong wasak kung Kawasaki! Putang ina! Bars! Putang ina yan! Bars! Putang ina, kahit si Balakid napatay, putang ina yan. Crazy, man. Putang ina. Pakalakas nun, putang inang yan. Putang ina yan. Man, aapakan ko yung sky. Sabi niya, aapakan ko yung sky, putang ina.
until it goes bloody. Parang, man, tong wasak kong Kawasaki, wow. Feel na ni Zaki yun, talo na siya dyan kagad. First round pa lang hindi pa nakakagitna si Sak Maestro, but it's too much. Sak Maestro is too much for Zaki. Kung paano niya ginawa yung punchline niya, man, napakatalino na pagkakagawa. Putang na, very witty. Intellect, may intellect. Ganda ng pagkaka-orchestrated doon. Sak Maestro, man. Big props. May bomba dito eh, bomba. Maganda tayo ng bomba kasi nabombahan si Zaki. Nabombahan si Zaki. Play natin ulit, nabombahan si Zaki. Ayun na, play natin ulit. Nagtatalunan yung mga fans ni Sak Maestro, kahit sila J-Block nagtatalunan. Kasi, unbelievable bars, bro. Tangana, galing. Let's go. Nakaka-inspire din yun. At si Boss P pa nagsabi, malagay na way to set up. Kala ko ba't may UFC? Ba't may UFC banana ketchup? At for the right price, aking hitman na magre-race back. Magmumukha itong Jupiter pag nilagyan niya ito ng red dots o headshot. Yung worth mo, 140 pesos. The best shooter from Cebu alias Dondon Ontiveros. What? Bars lang! Dondon Ontiveros at literal na off the top, bunbulan nagka-exhaust. Yung dugo, parang coke, pag hinulugan mo ng Mentos. Bars! Tsaka na kasi yung coke, pag hinulugan mo ng Mentos, magi-spill yun eh. Magi-spill talaga siya. Kasi, chemical reaction kasi yun eh. Tuloy natin. That's too much, man. Diba rekta-rekta na diffuse na aking methods? Rekta-rekta na diffuse lang yan ng methods. Na-diffuse lang yan ng methods. Sa bit-bit niyang patibong. Methods, sabi niya. Yung met, paggamit ng met. Kasi nakadikit sa kanya, naong yung mala Squidward mong ilong. Gusto mo yung ipa-alter? May dala akong nail cutter. Bawasan natin konti, as donate natin kay Acer. Pero seryoso mga brother. It's time to flip the switches. There's a big elephant in the room. I-address natin yung sickness kasi pag malaki yung ilong, alam mo na yung interest. All you do is stick your nose on other people's business. Bar! Sabi niya ganun, malaki, i-stick mo lang yung nose mo, don't stick your nose to other people's business. Kumbaga sinasabi niya, di ba may sinabi siya sa akin na mind your own business, ganun din yung sinasabi ni Sak Maestro, yung idea, yung analogy na yun na you know, huwag ka masyadong nosy. Tuloy natin. Pakialam merong fucking snitches. Can't mind your own shit. Life is short, bitch. Just ride your own dick. And this child won't grow quick. Cause you're a fucking nosy hoe. Nosy. Puro lies pang inispit. Magmukhang Pinocchio. Oh, 2-bar setup, mod flow, basic na sistema. Basic na. 2-bar setup, mod flow, basic na sistema. Kulang yung 2 lines sa mala. Kisis mag-ekskema. Rekta mo na plema, naging safe na pang protekta. Mabenta noon, pero ngayon, parang face shield, walang kwenta. Okay. Oh, duwa-duwa ka linya, pero creative yung mga pyesa. Di pa puro yung sangkap. Ika'y nagutuman sa rap, pero puro usok yung nalanghap. Sa sunugan sa kubo, sila napasubot gumagat. Karil mo ay nagdinuray dahil sa luto, umangat. Sa YouTube, tumatak. He won the biggest prize. But they cheated the speed test with the cheapest ride. So Boss Phoebus, strap your seat best, let the genius drive. I put this PSP in gear, going PS5. Wow! I put PSP on gear, gagawin kong PS5. Wow, kasi yung PS5, ano yan eh, controller yun eh. Merong PS4, may PS5, gaming console din yun. Gaming controller din yun. Oh, dahil sa business side, usapang business side, pwede na akong empleyado.
At yung baka di maka-afford ng tickets, magreklamo kayo sa Horado. Yung puro bagong nasa itablado at si Zaki yung panalo, masasabi ko, garantisado. Yung next event nyo, walang tao. Okay. Next event nyo, walang tao. Imamangkin nyo itong gago. Eh wala naman yan sa bigat ng bara. Wala sa laman lang yung pitakat, wala sa dami ng nakakilala. Wala sa mga sulat at talata, bagat ang bilang ng makatay, nasusukat mo sa kalidad ng kanyang paghahanga. O nabawasan man yung naniwala. Nabawasan man yung naniwala dahil sa static evolution. High level na yung production, pati yung graphic resolution. Pero pag ako nag-execute, yung classic elocution will be headed to a new direction. Naging public execution. Okay. Shasto Eric Riam Yuson. Na-resurrect yung Enterprise. Si Lazarus, bumangon na ulit, nag-extra rice. Second chance to get it right. Yeah, I don't rep that gangsta life, but I'm here to take another shot na parang against the light. Kaya, Okay. pinaslang sa edge ng knife. Pinaslang sa edge ng knife. Ako yung disenyo at nagpanday. Ako si Shogun na makuza. Tinitestong ba't usaya. Kita nyo sa pangalan. Sino yung best na samurai? After sak-sak, all that's left ay yung maestro lang and I. Walang error at sablay. Ang bilis nag-iwa. Sabi niya, after ng sak-sak, alam niyo na maiwanan, maestro lang at ay, kasi yung sak, sa Zaki, tinanggal niya yung salitang zak. So, sa Zaki, ang natira lang yung ay. Ang galing. Kasi may sak yung maestro, may zak din yung Zaki. So, pag sinaksak mo, ang matitirang maestro lang at saka ay, ang ganda, putang ina, very genius. Sak maestro, Zaki, di ba? After sak, ang matitira lang, maestro lang, and ay, putang ina, yan, bro. Sak maestro, Zaki, very putang inang witty. Sak maestro, talino ng pagkakagawa. Disenyo at nagpanday. Ako si Shogun na makuza. Tinitestong ba't usaya. Kita nyo sa pangalan. Sino yung best na samurai? After sak-sak, all that's left ay yung maestro lang and I. Walang error at sablay. Ang bilis naghiwalay ng ulo mong mainit sa malamig mo na bangkay at kaya ako pinugutan para di na umaray. Mahirap kasi ang buhay kaya madali ka na matay. Time, bro. Round 1, ibibigay ko na kay Sak Maestro. Very impossible na makuha ni Zaki yung round 1. Napakalakas ng putang inang Kawasaki na yun, men. Connect lahat. Nagmukhang connect the dots yung ano. Mula sa Nagasaki, paano niya pinaglaruan si Zaki dito, pakahusay. Hindi pa siya nagpe-personals noon, walang personals, purong ano lang talaga. Purong talagang talino, burst talaga. Hindi na kailangan ng kemi. Di kailangan ng personal, di na kailangan ng hugot ano, wala. Talino lang talaga. Utang ana Sak Maestro, man. Kaya hindi mamamatay, maraming maniniwala dito, maraming nag-aabang kay Sak Maestro kasi very fucking smart, man. Sak Maestro is very sak, ang matitira lang Maestro and I. Putang anong talino nun para makuha pa yung ID ng sak na yun. Sak tapos Saki. Zak. Tanggalin pagkakagawa. Putang ano, nastan ako doon ng sak. Ang matitira lang Maestro. Pakatalino ng pagkakagawa. Kawasaki, hindi ko mabura sa isip ko nun. Kawasaki. Anong galing. Sak. Tsaka yung maganda rin yung fits all. Lahat tatamaan parang punchline. Nakalimutan ko si Zaki, men. Nagmukhang masterclass ni Sak Maestro kung tinuturuan tayo. Paano niya dinideliver, paano niya inaanggol. Ang galing talaga. Round 2, Zaki! Let's go! Wala. First round. Tangina, naghanda! Akin na naganda malamang. Puta, 50,000 eh. Pero ako pa rin yung mas delikado. Sa sobrang husay ko, napabalik ko yung Sak Maestrong preparado! Bars! Galing din ang puta kayo na dito. Tangina!
ina nga ba ng oras? Nakakabwisit. Ganyan siya kasi yung immortal daw, hindi takot sa time limit. Okay. Pero ang pangit ng ideya. Kasi yung tunay na immortal, hindi natatakot sa pideya. Okay. Tanginan to, ang tandaan na, sarap i-bitch slap. Maganda sa PSP pero nagkakalat sa flip top. Oh, mahiya ka naman kay Arit kahit konti. Panay call out siya kay Looney. Pero wala siyang nalinlang. Bagsak na karir niyan. Mga kalaban niya na rookie di na kayang ma-withstand. Kaya di ka pinatulan ni Looney na parang si Lip Clam. Wala ka na sa posisyon mag-demand ng kalaban. Wak yung recent performance kaya sira na pangalan. Tapos si Looney lang daw ang iyahang ganahan. Pero si Looney sa kanya hindi man lang maganahan. Kahit pagsama ng goons, massacre. Baklang may galit kay Loons, Sasa Girl. Sasha Girl. Di ba may issue ng Sasha Girl ba? Panis ka kay Looney, wag kang stupid, tol. Kasi si Looney may US score habang si Sakay nahuli ng Umi score. Ilang taong naghabol kay Marlon tong maestro. Hanggang ngayon, sak di niya na kailangan humarap sa maestro. Aral na yon. Okay. Ako'y mainit na ngayon parang melagnat. Shoutout kay Looney at sa US tour nila, Aral. Tuloy natin. Kaya hindi na uubra yung mga piyesang wak para tong General Bato de la Rosa versus Bretman Rock. Shoutout kay Bretman Rock. Bading yun, hindi mo kilala. Yeah. Famous din yun sa TikTok eh. Original daw ang style. Perfecto ang strategy. Feeling one of a kind pero Eminem wannabe. Favorite niyang kanta ni Eminem? Lo Yourself. Si Hans ang sweaty. Siya lang ang kumakadyot tapos yung hands niya steady. Minasage ang ethics. Pinagjakulan yung picture ni Mama Mary. Yung 8 Mile ni Eminem, 1 million times ni-rewatch. Sa lahat ng album ni Eminem, paborito niya yung Relapse. Wow. Lulong sa usok ng bato, luto na utak ng abno, kaya sa battle niya, panay na lang siya buhat ng bangko. Kasi siya daw ang dahilan, kaya may pakusganay. Yung event ay inangkin, kala mo siya nag-organize. Seryoso. Gago to si Zaki. Kung ikaw nga dahilan, kaya may pakusganay, so ano naman ngayon? Tamod niya daw si Tats at Marshall. Mahiyakan ako. Kaya pala choker si Tats at Marshall, ha? Kasi mana sa'yo! Dami pang alam! Tamod niya daw si GL, si J-Block, si Lil Stroke. Tangina, lahat na lang! Tamod mo rin si Lil Strokes? Diyan ako hindi sang-ayon. Paano mo naging anak si Lil Strokes? Kinantot mo si Whitney Tyson? Gago talaga to si Zaki. Yung mga tao na uumay sa mga claims mong epic, pumalpak ka na sa buhay, di na maintain work ethic, tapos sa lahat na lang ng bagay gusto mong i-take yung credit. You're all talk, madalas nagpapanggap na dope MC. Yung pagyayabang sa battle ay nagagawa mo flawlessly, pero bumaba lalo ang value kasi tandaan mo talk is cheap. Madalas Talk is cheap. napapansin, panay pabida ang gago. Ayaw daw niya ng fame, pero pasikat masyado. Dating humble, naging maere to paglaon. Feeling relevant na gustong maging center of attraction. Sarap bigyan ng combo sa pack. Kasi yung pagkabubos agad, ayaw na daw bumatel, pero pag binigyan ng battle, oo agad. Tangina, saksakan ka ng yabang.
Kung feeling mo wala ka nang dapat patunayan, ba't ka pa tumatanggap ng laban? Napakasinungaling nitong dirtbag. Ayaw daw ng atensyon. Ayaw daw ng atensyon, pero attention seeker, parang babaeng panay thirst trap. Puro all out, panay self-proclaim, walang lyrics to na quality. Kaya mas lalo lang lumilitaw yung narcissistic personality. Wow. Itirintok lahat, kaya mas sumakit. Mag-kneel ka na sa paa, humalik. Kung atensyon ay hindi mo hangad, ba't nandito ka pa? Magretiro ka na at huwag ka na bumalik. Wow. Round 2, sak, maes! Ganda ng ginawa doon ni Zaki doon. Nag-personal siya tapos inatake niya yung pagkatao ni Sak Maestro. Magandang angulo, magandang rhyme scheme. Wala lang malinaw na punchline pero direkta pa rin yun para kay Sak Maestro. Naalala ko tuloy si Sin City. Ang galing ni Sin City sa ganyan eh. Tuloy natin. Tinatanong ni Let's go! Maestro. Tiro ka na, huwag ka na bumalik. Eminem. Sabi niya kay Don Pao, wala akong pake kung gangster siya sa streets nila. Pag ako na ang kalaban, ang labas na biktima. Napansin niyo ba ang estilo na kanyang dala? Ginagawa niya pasigaw ang lahat ng letrang A. Si Eminem. Sigag nga. Oh, tulog chinsong pumalya. Nga, nga, nga. Makahanapan niya pa ng angle yun. Ang lakat agad. Magaling talaga si Sak Maestro. Malikot yung utak. Bitch ass bitch! Ano, sabi niya, bigyan lang ng combo. Pulo ka ng backup, sa laptop, sa flash, shut the fuck up! Bubog sarado yung letter A. Maasim ba yung energy? Anong tawag dyan? AAA? Assault and battery? Tunog kang wannabe. Makapigkas ng chocolate! Para kang si Mystica, like, shake your ass and watch yourself. You know it. Mr. Chocolate, di dapat kina Hansel, Von. Isa ni high school mystical, alias Zac Efron. Bigyan ng gold bars para magkampiyon. The next Pinoy porn star. Dun sa black.com. Oh, wasak itong buong pakinggan nyo itong nakapikit. Parang pinaghalong binignit, pansit palabok ng kurigit. Pinagas kay kamuspit. Siyahanay mo sa legit. Kung battle by dikit, porket delivery mo, pilit. Diba? Anak ka pala ng biik. Anak ka ng biik. Pero dili ka proud. Bisaya man kabay. Pero nga may Bisaya sa Israelina sa imo hang rounds. Pero mag-Bisaya na daw, kay Bisaya ang crowd. Magpasikat as Bisaya, walang bisa yang Tagaw. Bisaya, walang bisa yang Tagaw. Anawag, ipang paningot. Boss Bibos, anong alam mong Bisaya? Bilat, yawa, iyot. Ano na tayo? Bilat, yawa, o iyot. Bisan pagkasabot para sa kuang episode. Wala ka pa rin sinabi kay hindi yun kakalitok. Oh, pasigin nyo na pisot. Pasigin nyo na pisot kung dapat trilingual ka maning ka. Pariha lang Bandila, Mista Lefty o Karinsita. Pumunta ka dito at binaliit mo itong isla, kasya yung buong Manila sa loob ng Minlanilya. Okay. I live here. Smile. Nagtunog cholo si Sak Maestro. Wow. Pero kasi mga cholo, pag nagsasalita sila, para silang nahuhulog. Uso po. Sorry guys ha. Tatawa ako sa mga. Minlanilya. Oh, sindihan mo yung pipa. Doon sa bong din, I'll reveal yame. Police record pero hindi ka. Gangster Wiz Kalinga. Iglesia ni Kim Cho. Sa pagbenta ng satiba. Ibig sabihin nun, chinita. Ang liit kasi ng kita. Oh, you get bodied in a single round na parang salbabida. Kung sa crowd ni mo makita, kung sa mutatak ako ang ninja. Mugawas pagkasadista, kinumot ni Rabinta. Sa kabingga, makasikmag, kagkigwang, murag mismo.
Hindi ko naintindihan, pero okay. Sa crowd mo yung makikita, di ba? Ayaw as tagsikinsa. Kung nakigngabil sa ngabil. Ano, matalas ba yung fangs? Tagusa, labi ni Avril? Anong sagpangan na, boss? Sagpangan na! Sagpangan na, dili ba ni pangil sa pangil? Para kay Sak ang PSP, kay Paping sa Pasil. Oo, Paping sa Pasil. Maunang balik-balik ang anggel. Wala na ba ang brand new? Parang deja vu. Ako nag-everyday shabu. Balik-balik shabu. Everyday shabu, all I can say is fuck you. Oh, kahit gayahin mo Sak Maestro, di tayo magkapareho parang mga mata lang ni John Leo. Amin. Okay? Shout out John Leo. Apollo. Aminin mo matindi, isa ako sa arkitekto. Nag-influensya at bumuo. Pero hindi ka pa kumpleto. Khabib Nurmagomedov at Fedor Emelianenko. Mayweather, Lomachenko, Manny Pacquiao at Canelo. Oh, nagpalit ko. Shoutout kay Lomachenko. Naka-sparring ko na to si Lomachenko. Siguro mga train lang. 2012 yata yun. 14. May picture pa kami. Kaya lang, hindi ko naman alam na magiging big star pala yun. Magaling din yun. Pero ang favorite ko na na boxer si si Jesse. Parang parehas din ni Lomachenko, pero sa tingin ko mas magaling si Jesse din. Ang pangalan niya ang pangalan nito kalimutan ko, basta Jesse yung pangalan. Hindi ko pa na-meet yun pero tinitingnan ko yung mga galawan niya. Magaling talaga si Jesse. Pangalan, kalimutan ko. Kulay at disenyo. Copycat reptilians, nag-aastang chameleons para lamang mag-chameleons. Okay. Battle rap experience. Nagbabara na comedians. At terror part is Kevin Hart na parang si Cat Williams. Oh, mga online, mga online wax civilians. Shoutout din yun kasi naglabas ng podcast si Cat Williams na naging na gumimbal sa buong Hollywood. Actually buong mundo rin kasi in-expose niya yung mga nangyayari dito sa, which is hindi naman, yan laking bagay yung ginawa ni Cat Williams talaga. Kasi inano niya yung parang sinitan niya yung mga black artists. Ang dami niyang sinabi doon na mga issue tungkol kay Kevin Hart, kay Steve Harvey, at sa mga black artists. Ang dami niyang in-expose. Kaya dinismantle niya dun si Kevin Hart Tapos sinabi ni, which is, kasi may mga resibo talaga kasi. Ayun yung natutunan ko guys, na before kayo magsasalita, kailangan may resibo kayo. Tuloy natin. Nagkalat ba ako ng bakterya? Wala akong social media. Ako nag-focus sa pamilya. Di ba ako pasok sa inyong criteria? But I'm just here to get the paper. Di ko kailangan pa ng validation from motherfucking strangers. Pare, yung 1 million necessary, I think I speak for everybody na yung monetary value simply viewed as extra money. Yeah. Yung battle rap, temporary. Itong business, secondary. Pero di ko kailangan maging champion para maging legendary. Facts din yan. Legendary. Hatred mo ay momentary. Sir, retiro ka na nga. Retiro ka na nga. Habang tumatagal, malala. Performance mo, sagwa. Oh, sorry na sa nagawa. Pero kahit di ako magburara, ano man resulta nitong battle, ikaw lang yung may mapapala. Oh, halap ng tuwang-tuwa. Sa YouTube channel ng Zaki Moves. May Sak Maestro sa video title, pinakamadaming views. Automatic level up! That's why you can't refuse, because you have everything to gain, plus you got nothing to lose. Mars! Step inside my shoes. Di ako pwedeng magkalat. Wala din ako excuse, di din pwede yung sapat. Ganun talaga pag-alamat, pero igagapan ko lahat. Dandang aakyat hanggang yung sex ang makatapat. Pinaki niya sa 6th Street. Wala pa. 6 ay makatapat. Di ba? Wala yung angle, simple lang harap. Today prep, simple lang harap.
But you should write these words down. Pag-usapan natin tunay na Zaki doon sa aking third round. Mabibigay ko yung second round para kay Sak Maestro. Napakalinaw. At saka, dami niya mga punchline. Although, hindi ganun kalakas sa first round tulad ng sa first round. Pero, well thought and very creative pa din. Kasi meron siya mga idea na kahit pa paano tumatak yung sa Cat Williams na idea, you know. Tapos, yung tungkol sa pamilya, mga ganyan. Marami siyang sinabi din eh. Yung Bisaya, yun. Walang bisa. Bisa kasi yun. Yung bisa, walang Bisaya. Ang ganun magkagawa. Tuloy natin, guys. Third round. Round 3! Zaki! Let's go! Galing. Yo, yo, yo! Hoy! Si Zaki may potential to talaga. Kailangan niya lang maging more creative. Naging more creative pa siya. Very unstoppable na si Zaki. Tuloy natin. Ang kulit na netong pumupunta pa doon. Ang kulit na netong user. Ngayong gabi, ikaw yung uuwi na loser. Dalawa daw sila magtatapat ni Sixth Street. Tanginan to. Baugba pa! Yo. Ulit mo no? Tung astang bigatin, aking gagawing pastime. Yung panga ni Hansel, parang panga ni Quagmire. Feeling famous siya worldwide. Greatest of all time, porket square kanyang jawline. Kung ganyan yung panga ko, tsak mahahasel talaga. Sa kakahigop niya sa tutor, nagkamasel panga niya. Tapos kinumpara pa sarili niya kay John Jones. Masyadong high. Gago, di kasi John Jones, ikaw si Ferguson na out of prime. Okay. Baka yabangan mo pa ako ng pathetic na pag-i-English mo. Talagang gagaling ka mag-English pag 10 years na sa BPO. Gagato sa akin. Di mo ako madadaan sa English mo, wag kang umaastang astig. Pagpasalamat ka sa TL mo, pinayagan ka mag-leave. Salamat ko sa TL mo, pinayagan ka mag-live kasi kung hindi mo tatanggal ka sa trabaho. Gagato si Zaki. Baugba pa! Ang tunay daw na immortal hindi takot sa time limit. Ganyan siya kalakas. Napakatapang mag-angas. Natatakot lang si Zack kapag kinap ka pa ng caps. Na, immortal kang leche ka? Lul! Immoral pa pwede pa! Kaya maghanda ka ng madedo pagkat wala na akong mercy toll. Di mo kakayanin yung pressure parang Titan submersible. Ayaw niya daw ng personalan kasi hindi daw matimbang. Panira daw yan sa larangan kaya hindi niya na-trip yan. Hindi niya daw gusto mandamay sa mga palitan na verbal. Kung ayaw mo ng personalan, doon ka sa liga ni Shernan. Shoutout sa liga ni Shernan. Nakaka-bad trip na tong Jackie. Nung Vuelta Valentong, binulgar niyang ng babae daw si Husky. Sak, seryoso ba? Ayaw mo ng personalan, bachismoso ka. Yung mga chismis, hindi daw pasok sa kanyang standard. Pero ang dami niyang chismis na alam. Nardwar! Pag ako Bar, si Nardwar po siya. Ang daming alam din na ano yan eh. Na bagay-bagay. Beef mode, wala nang friendly fire. Kung may nausong fake joke, si Zack may fake retire. Baka dahil sa Na-appreciate ko yung mga reference ni Zaki ah. Nagre-research talaga siya. stress at depression, kaya fucked up ang actions. Magre-retire siya ng Vuelta Valentong, magka-comeback sa ahon. Ako, marami ding sablay at palpak na performance. Pero success pag nag-comeback na parang George Foreman.
Champion daw siya sa tunay na buhay tournament. Wow! Champion ka sa tunay na buhay tournament? How? Champion ka in real life? Yung mga idea mo tila pointless. Buong liga pati pamilya mo ang tingin sa'yo disappointment. Kaya ka nag-fail kasi mahina ka't dinahandle yung fame. Sa kakatira mo napasok sa jail kasi Enigma pa nagbayad ng bail. Sinubukan kang tulungan ng uprising makabangon. Ang kaso puro lang self-sabotaging mga actions. Nagbibisyo ka palagi, yung career mo dinamanage, ikaw mismo dahilan ng iyong downfall. Dating top... Guys, yung self-sabotaging, ano yan, nasa belief mo yan at paniniwala mo yan. Every single time na ginagawa mo yung bagay-bagay na nagbibigay sa'yo ng downfall, ibig sabihin, kailangan mo nang baguhin yung pag-uugali na yun at movements na yun. So, kailangan mo talagang magbago. Sabi nga nila, pag paulit-ulit mo na ginagawa yung isang bagay, huwag ka mag-expect ng ibang result. Kasi paulit-ulit eh. So, ibig sabihin, kailangan mo na mag-take ng risk at pumunta ka sa ibang lugar. Ang pinaka-the best na pwede kong may advice sa mga taong lagi nasa self-sabotage, umalis kayo. Kung saan man kayo nakalagak ngayon. Saan kayo nakatira, saan kayo nagtatrabaho, umalis kayo. Maghanap kayo ng panibago. Habang naghahanap kayo, bago kayo umalis, maghanap na kayo ng bago. Ganun lang yun, para hindi kayo mahirapan. At least meron na kayong pupuntahan makabago. Dear, karir niya nag-downhill, kaya nagdrama tong si Ligay. Dati tong top tier, ngayon madalas na teary-eyed. At rest in peace sa iyong airpods. Yung mga promise mo sa kanya, wala ka bang balak na to pa rin? Na mayapa na siya't lahat, puta, nagsasabo ka pa rin? Airmats mo nagsawa na sa kaka-remind. Naubos na yung patience na sa kakahintay. Masyadong nagpalamong ka sa mga desire. Ang tandaan mo sa buhay ay wala ng rewind. At alam kong mabuti kang ama. Madalas magsakripisyo kahit babad ka pa sa bisyo. Pero tingin mo, ano kayang reaction nun ni Miko pag nakita niyang nagkakalat ka rito? Kaya paano ka naging champion sa totoong buhay? Parang gago ka umasta. Naging klaro na huwad ka. Sa battle rap o totoong buhay, Hansel Cabo, talunan ka. Okay. In lang, ang ganda rin ng pero parang inulit lang ni Zaki yung second round niya eh. Kasi doon na naman sa bisyo, sa shabu, tapos parang advice, hindi mo dapat ina-advisean si Sak Maestro. Yung idea kasi ni Saki, parang yun yung magpapasakit ng damdamin ni Sak, pero hindi yun magpapasakit eh. Kailangan maghanapan mo siya ng angulo, talagang literal na sasakit talaga yung damdamin niya. Yung bagay na yun, nagtutunog siyang advice, pinagsasabihan mo siya, pinagagalitan mo siya na dapat hindi ganito. Parang ginagamit mo yung platform na yan para matauhan si Sak, hindi dapat ganun. Diba? At alam ko nakikita niyo yung idea na gusto kong sabihin. Tuloy natin. Hindi ko ina-attack si Zaki. Zaki is, I think, malakas talaga siya. Pero sinasabi ko lang yung paggamit niya ng words medyo hindi effective para sa ganung klase ng bagay. Tuloy natin. Huling banat! Sak Maestro, let's go! Kuya lang eh. Buwang ni Robert. Nga! Okay, seryoso tayo. Itong huli kong round, dedicate ko sa aking kapatid. Pero bago ko ibigay yung mensahe at sana'y mabatid, ano bang unang naiisip nyo pagkatapos marinig na ang tunay niyang pangalan ay Zakwif Abdul Talib? Oh, we're getting there. That's darker, bro. Si Zakwif Abdul Talib, kakalabas lang ng asylum. Nagse-celebrate ng Christmas, kiniya si Bunga Baybum. Assalamualaikum, sabay, asatamanaykum. Assalamualaikum, asatamanaykum. Sa samgyup salilamon dayog hat salami baikong. Oh, sino kasi Karim Abdul Jabay nung? Kasi nakaka-afford ng beef? Bigyan nyo ng floral wreath performing feasts like moral priests. Which call your chief. Go slaughter sheep. Pakisabi na, this Lord will, maka-afford ng beef. Bigyan ng floral wreath.
Because he performed these feats like moral priest, which call your chief, who slaughter sheep, pakisabi na this, Lord will priest on your MCs from more beats, then I get more fat and more beats, maestro immortal beats. Ikaw, wet vagina. Kumaagat sa mga burat hanggang magmukang headless hydra. May fresh saliva. Thread inspired lang sa net like web design o sigig Bisaya, pero kusukay ka mang libak ka made Misaya. Okay. Ito ba yung sultan sa next empire? Okay. Mukhang princess to. Sabi niya, I lip cam. Bla 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 bla, may bla 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 bla. May solusyon sa isip ko. Tapunan natin ng Granada kanyang shop na mag-boom yung business nyo. That's some sick shits, bro. Patok sa kakilya. Kaya pala dati niyang pangalan ay Ransom Padilla. Si Ransom Padilla, nag-anton na diva. Kung mag-action sa mista, nagpanubot kay Carmina. Oh, baka iniisip, seryosa, baka iniisip niyo mga linya, walang koneksyon na sobrang random. Balikan natin, Zakwif Abdul Talib, from Moro Beach, nagagranada pag walang ransom. Oh, sobrang stereotype ba ng anthem? Tatawagin mo Suicide akong bomber. Methodist, pag ako ang gumagawa, tatawagin niyo akong prejudice. Pag Bars. siya'y katakutan, nag-aasta siyang extremist, pero ma-o-offend pag nilabel kayong terrorist. Double stack. Bars din yun na kasi may katotohanan kasi din doon nung na pag sinisita mo sila magiging prejudice ka. Pag sinabi kasi yung prejudice yung parang hinuhusgahan mo na sila base sa nila, sa paniniwala nila, kung ano man silang parte ng relihiyon o anong ethnic sila, mga ganun. Parang meron ka ng stereotype kagad, yung ganun na ganun yung meron silang ganung klase ng kultura. So parang sinasabi dito ni Sak Maestro na meron kayong idea ng pagiging extremist ninyo. Pero pag sinisita kayo, nagagalit kayo. Yan. Ayun sinasabi dito ni Sak. Nag-aasta siyang extremist, pero ma-o-offend pag nilabel kayong terrorist. Ayan, diba, kasi merong idea kasi rin yung mga Muslim minsan na kung ano yung nakalagay sa Quran nila, doon yung pinapaniwalaan nila. So, pinapalaw nila yung mga idea doon. At aminado naman tayo na hindi naman lahat ng Muslim na nakakaalam ng Quran, naunawaan din nila agad. So, pero respeto pa rin sa ating mga kapatid na Muslim kasi parte ng bansa natin yan. At hindi natin pwedeng basta iwanan sila. Hindi natin sila pwedeng i-abandon dahil kapatid natin sila sa bansa natin. Ganun pa man, syempre meron silang paniniwala na minsan kailangan natin irespeto at minsan may paniniwala sila na hirap din tayo irespeto. Ganun pa man yung sinasabi dito ni Sak Maestro. Ito sinasabi ko lang in-explain ko lang sinasabi ni Sak Maestro. Na minsan meron silang pag-uugalan na extremist, na parang extreme, kailangan pugutan yung mga ulo, putulin yung mga kamay ng mga kababaihan na nagnanakaw o yung mga babae na nang loloko, kailangan patayin sila, die on the stone, parang ganun, kailangan mamatay sila sa pagbabato. Pero pag ginagawa nila yung mga bagay na bloody na nakakasira sa karapatan ng tao, nilalabelan sila bilang mga terorista. Ayaw naman nila ng ganun. Pero pinapractice nila yung pagiging extremist nila. Yun yung sinasabi ni Sak Maestro. Hindi sa akin pero yun yung explanation sa sinasabi ni Sak Maestro. Na parang extreme sila sa mga ginagawa nilang paniniwala na pina-follow nila yun. Dahil ang excuse nila, nakasulat sa Quran nila. Diba? Pag nagnakaw ka, example lang to. Pag nagnakaw ka, kailangan putulin yung kamay mo, puputulin namin yung kamay mo. Ganun. O kaya naman, nang lalaki ka, babae ka, kailangan mamatay ka, pabatuhin ka namin hanggang mamatay ka. Yun, 'di ba? Extreme 'yun. O kaya lahat ng mga hindi naniniwala sa pagiging Muslim, kailangan lahat mamatay. 'Di ba? Nakasulat 'yun na kailangan daw lahat na mamatay. Pero 'di ba, pag sinabihan mo naman sila na terorista sila, nagagalit sila. Kasi nga yung paniniwala nila nakatuon dun sa Quran nila . Bakit mo kami sabihan ng terrorist? Pina-follow lang namin kung ano yung nasa Quran namin. 'Di ba? Ngayon ang tanong naman doon, tama yung paniniwala ninyo na meron kayo sariling relihiyon at i-follow ninyo yung ganyan ninyo, pero 'di ba,
yung sa mga tao na hindi parehas ng paniniwala ninyo, paano yun, di ba? Kailangan nyo rin irespeto yun na hindi kami parte ng ganyan, kung hindi kami naniniwala, hindi ka naman parte ng bansa namin, hindi ka naman parte ng ano. Ang nagkataon na meron tayong Kristiyano at Muslim sa Pilipinas, magkasama sa isang bansa. So yung mga Kristiyano naniniwala kay Jesus na kailangan, marunong tayo magpatawad, love your neighbors, love your God, more than anything else, di ba? Ganon. Tapos, marunong ka magpatawad. Doon naman sa kabilang relihiyon, hindi. Pag hindi ka naniniwala, kailangan mo mamatay. Diba? Ganon sila. So, magkakaroon talaga ng clash between beliefs at paniniwala. At kaya doon na pumapasok salitang, irespeto na lang natin. Pero hanggang kailan ba yung limit ng respeto na yun? Diba? Kaya minsan, inaisip ko, minsan kailangan din natin maging, at some point, kailangan natin mag-aral ng psychology sa school natin, kahit high school pa lang o elementary pa lang. Para kahit paano, alam natin at maunawaan natin yung behavior ng isang tao. Kasi kung makukuha mo lang yan, pag kukuha ka ng kursong psychology, parang ang hirap eh. Diba? Tuloy natin. Sorry guys, sana huwag kayo masaktan. Ine-explain ko lang yung difference ng sinabi ni Sak Maestro kasi masyado siyang personal. At hindi kayang i-grasp ng mga tao yung ganong klase ng detalye na parang baka magalit sila kay Sak, magalit sila kay Zaki, di ba? Ine-explain ko lang yung difference ng detalye na yun kasi hindi lang siya controversial pero napakasela ng usapin na yun, guys. At kung hindi ko i-explain, baka isipin niyo meron akong pinapanigan. Bilang isang Pilipino pa rin sa dugo ko, sana maunawaan ninyo na wala akong intensyon na saktan yung damdamin ninyo. Ine-explain ko lang kung ano yung difference ng bara na yun. Tuloy natin. Sobrang stereotype ba ng anthem? Sa tawagin mo akong Methodist, pag ako ang gumagawa, tatawagin nyo akong prejudice. Yeah. Pag siya ay katakutan, Yung sabi niya na pag ako gumagawa, prejudice. Pero pag hinuhusgahan niyo ako na Methodist, okay lang dapat. Parang ganun siyang sabi niya. Tapos kinombine niya yung idea ng extremist at saka ng terrorist. hasta siyang extremist, pero ma-o-offend pag nilabel kayong terrorist. Version, facts yun. Double standards. Ano ka? Double standard. Counter-therapist? Ex-military o private army? Guerrilla na haram o guerrilla na haram? May ID ba sa iyong body detonate parang Iraqi kung nag-arrange ka ng kamikaze, ibahin mo kami Zaki kasi yung Wow! smooth. Kasi yung Gaddafi Janjalani, sa'yo naging Gaddafi Duck. Yung Moro Islamic Liberation Front sa'yo, naging Mom, I'd like to fuck. O parang sinabi nyo lang na Harden yung last name ni LJ. Ginamit niya yung Moro Islamic Liberation Front, yung acronym ng Moro Islamic Liberation Front, parang Mom, I'd like to fuck. Naging ganun sa kanya. Tuloy natin. Names. Ibig sabihin nun, you keep giving your people a bad name. What a big fucking shame. Nag-aasta ang sanggano. Balita daw yun sa Cotabato, abot mo na yung kota ng bato. Nakaapak ng damo. Di ba ako nakaabot sa Tondo, pero at least napunta na ako ng Marawi, pati mama sa Pano. Real shit, yung naanan ako subo. Katong akrog, apol, sige pang fratwar. Pwede ka manigarilyo sa itong buhay pa po si Jaguar. 12L, kung sa labangon ni iplastar. Kung pag-spitong Allahu Akbars, pagkanog lechon, gikan karkar. Yun ang double standards. Ang dami mong babaeng minumura. Yung nanay at ate daw nilang seta, mga pokpok daw at puta. Kabastusan ba'y di ba sikmura? Puro kababuyan na sinuka. Parang hinilang pahalang yang halal mo na bituka. Halal pagkain yun Sa pangsibik at kultura. Di ba Kristyanismo galing sa Espanya? Pero may Muslim city doon sa Spain. Yung pangalan ay Granada. I-google nyo yung Granada. Doon yung makikita yung Alhambra. Pasabog lang kasi yung kinikilala kay idol si Osama. Double standards, doble kara. Alam mo ba saan galing yung Kaaba? Parang ang buhaya pag may kutsara pero di nagpa-fasting pag may puwasa. Memorize ka niya mga bara pero wala na sa ala-ala mga words ni Allah. Dami mong babaeng. Wow, wala na memorize sa mga words pero wala yung mga words sa ala-ala. Yung words ni Allah, yung pinaka-God nila. Wala sa napaka-personal na ginagawa ni Sak Maestro, marami magagalit sa kanya dito. Kasi si Zaki kung Muslim siya, maraming Muslim sa Pilipinas na sobrang grabe hindi malawak umunawa, 'di ba? At saka mape-personal sila ni Sak Maestro dito. Puwasa.
Oh, memorize ka niya mga bara pero wala na sa ala-ala mga words ni Ana. Dami mong babaeng binababoy pero sa mga Muslim gusto dagan o asawa. Double standards pati panlasa. Nag-pork sa fast food chain. Face ni Andrew Tate, yung heart Saddam Hussein. Face ni Andrew Tate pero yung heart Saddam Hussein. Kasi si Saddam Hussein si Saddam Hussein siya talaga terorista siya na Pero yung face Andrew Tate Top G. Kasi si Top G kasi nag-convert siya sa pagiging Muslim Kasi parang tinatakbo siya ng mga Kristiyano dahil parang ang tingin sa kanya kasi parang misogyny pero hindi naman ganoon guys It takes a high mind para maintindihan at kasi lahat ng words talaga may loophole, lahat ng mga explanation may butas. Pero pag palagi ka kine-question mo 'yon kasi nga comfortable ka Bakit hindi mo i-try yung idea na 'to, 'di ba? Baka naman tama siya, pero dahil ayaw mong subukan yung idea na 'yan at nasasaktan yung damdamin mo, hindi mo ginagawa. So ang ginagawa mo, ina-atake mo na lang yung idea na 'yon. May mga ganun kasi mga tao talaga At saka media ang pinakamalakas na kalaban ng mundo. Media. Kasi ang dami nabibrainwash. At yung pagbibrainwash na yan, at yung idea na yan, tandaan nyo guys gusto ko lang maintindihan ninyo to palagi. Ang tao namamatay, pero yung idea hindi. Pag ang isang tao nag-create ng idea at na-influensya ng mundo, kahit mamatay ang tao na yon guys, yung idea nandyan lang. Tuloy natin. You wanna break the mold in a brand new way? Gusto mag Muhammad Ali? But for the cash, used clay? When the prison failed, all the ships had sailed, tanging mga Kristiyano mo na tropa lang ang nag-risk ng tail. Binigyan ka ng pang-bond. We got released from jail, literal na Muslim na nagpa-Christian bail. Bars! Kasi nung nakulong siya, ang tumulong sa kanya, mga Kristiyano. Kasi literal ka na na Muslim pero naging Christian Bale ka. Christian Bale siya yung director o actor yata yun Christian Bale. Christian Bale kasi at the end of the day guys, ang ginagawa ng mga Kristiyano guys is love one another. Tandaan niyo dalawa yung rule na pinaka-importante. Love God, mahalin niyo ang Diyos ng higit sa lahat at mahalin yung neighbors ninyo. Ganun yun. Tuloy natin. Yung ransom on a different scale. Ako, anak ng kukuyamot, ikan probinsya. Pero kung ako na ay nakulong, tayo tumulong sa aking pamilya. Aking pamilya, hindi si Enigma. Kaya huwag kayong makastak-akat sa liga na nagbatirang mayaman, pero yung mayaman ay matira. Sige, i-hostage nyo tong liga. At pag na-achieve na yung wealth, invest sa Metal Gear. Hanggang yung skin maging stealth. All this evil we felt, diba, to see for yourselves. May suicide bombers gonna see for himself. Wow! C4 itself, tapos C4. Kasi yung C4, salita ng parang label yun ng isang bomba Ganda ng pagkakagawa. Nagbatirang mayaman, pero yung mayaman ay matira. Matira yung mayaman. Sige, i-hostage nyo tong liga. At pag na-achieve na yung wealth, invest sa Metal Gear. Hanggang yung skin maging stealth. All this evil we felt, diba, to see for yourselves. See for yourself. May suicide bombers gonna see for... See for yourself. Makita ninyong lahat na itong suicide bomber may see for himself. See for himself. Mag-suicide bomber. For himself! Bars! Putang ina. At yung team lose yourself. Team lose. Lose yourself. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a life, jai-ho. Parang black and white show. Pero hindi ako colorblind. Puti man kayong dapat maging the humankind. Kaya, bars. Alhamdulillah. Rabdilay lamina. Halis wati rami, wamahabati, lejami, ay wati al-muslimina. Diba? Arabic na mga linya. Aking pinagpraktisan. Hindi man ako perfecto, pero hindi rin dahilan na sa dinami-daming linya na kanyang pinainggan, yung mismong lingwahe nyo hindi mo naintindihan. Bars! Putang Kahit imam ay yung inis kam, daming lilin lang daig pa silip kram.
Huwag mo nang iso. Shoutout kay Andrew Tate, nagsisisi siya na nag-Muslim siya tsaka si Sneeko. Kasi meron kasing spiritual battle ang Christian ngayon eh. Kasi marami mga Christian na church, Christian na sa UK, Western countries na nag-a-accept na ng mga transgender bilang isang priest o ganon, nakakawindang. Tapos nagtuturo na sila ng mga ganitong mga bagay sa mga kabataan. Sinisira nila yung pagkatao ng mga kabataan natin. Kaya I think the time has come, yung pagbabalik, yung second coming, malapit na dumating. I'm not sure kung kailan, pero I'm pretty sure na mangyayari na sooner or later. Kasi meron talagang spiritual battle. Lahat ng tao nakakaramdam ng ganun. Parang nasa rush sila palagi. Tuloy natin. Uli ang iyong hiniram. Hindi na pwedeng mag-rebat o magbalik Islam. Wala nang pagbalik Islam kasi Sa daming Islam gera dang na tapos nangyayari Islam ngayon. yung Diba? Sa dami ng gerang nangyayari ngayon, ba't di mo i-preach yung words ni Allah? Pinangalanan ka pa naman after the prophet Zachariah. Real shit ni Zachariah. Parehas na Bisaya pero hindi tayo magkatalo. Pinakita ko lang na mas Muslim ako sa'yo. Ibibigay ko yung third round para kay Sak Maestro, and I think very profound, very intellectual, very creative, at ang dami niyang punchline na talagang controversial, very sensitive, at please, disclaimer sa mga bata, kung bata ka pa, please manood ka na may kasama kang mature na para hindi ako babad sa mga mura ninyo dyan sa comment section. Kasi guys, ang trabaho ko lang mag-react. Yun lang naman talaga. So, okay, sana masasaktan. Ganun pa man guys, bibigyan ko to ng 10 kasi napaka-solid na performance ni Sak Maestro at ni Zaki. Malinis yung gawa ni Zaki, but Sak Maestro got the edge dahil meron siyang punchline na malinaw. Wala rin minsan sa linis ng laban kahit gano'ng kalinis yung performance mo kung wala kang punchline na matino. It's not gonna happen. Tuloy natin. Judges! Kung manalo si Zaki, ewan ko, siguro pabor lang din yung mga judges. Pero I'm pretty sure panalo si Sak Maestro. Sinasabi ko naman kung panalo si Zaki, parang parehas lang din naman Pero dito, very klaro, Sak Maestro, 1, 2, 3. Tuloy natin. It's too much. Yung third round ni Sak Maestro, it's too much. Yung third round ni Sak Maestro is too much. Masyadong controversial, masyadong sensitibo, at hindi ko alam. Pero that kind of mga bara, hindi yan pang Pilipinas Pang dito na yan. Kasi hindi kailangan ng linaw ng pag-iisip diyan. Kasi ang alam ko, mga Pilipino, wag kayo masasaktan guys mga Pilipino emotional Hindi nila matik yung mga ganyang klase ng mga informasyon Nawiwindang yung iba. Dito sa America, you can say whatever you wanna say basta nandiyan ka sa platform na yan. Kaya tignan mo si Iron Solomon, tignan mo si Disaster, tignan mo yung ibang mga si Pat Stay. Ang daming mga artist dito na ganyan talaga. 'Di ba? Na bastusan kahit religion beliefs pa ganyan. Basta magawa mo lang ng creative, kahit sa grand time ganyan Kaya OTD. Pag nanood lang kayo guys, biglang makikita niyo. Sa Pilipinas hindi ko alam. I'm scared, natatakot ako. Tuloy natin. Zaki versus Sak Maestro! Alam nyo na! Welcome back, Sak Maestro. Ang mananalo sa laban na to ay magkakamit ng 50,000 pesos at makaka-advance sa second round ng matira mayaman na maaaring manalo ng 1 million pesos at diamond ring. Ang boto ng mga taga-hatol, 5-0! Panalo si Sak Maestro! Expected niya na yan. Lakas ni Zaki, putang na, pero I'm sorry Zaki pero dude, Zaki is strong. Napanood ko yung laban niya kay Kiram Try natin. Shout out kila DJ Med Visaya, Abil, Dato Aris, Makapende, ang Patuan, Shenbei Sing Swat, Abib Paglas, Matapong Muslim, Assalamualaikum, Shukran. More beats. Shoutout sa Morbits. Yun na lang pala guys. Maraming salamat guys. Talo si Zaki. Lakas talaga ni Sak Maestro. Nakaka-inspire. Shoutout din pala sa Baby Jack. Sa clothing line ni Zaki.
I'm going to look forward na alam ko may natutunan si Zaki sa laban na to. And me too, marami akong natutunan sa laban na to. Kasi mas naaral ko yung estilo ni Sak Maestro. Ganun pa man guys, bibigyan ko ng 10 yung performance na to. Napakaganda guys, I promise. Napakaganda. Panoorin nyo to guys, please lang. Kasi ang ganda ng laban na to guys eh. Maraming salamat nga pala sa nag-request nito kay Michael Abendaño. Ganun pa man guys, maraming salamat. Bibigyan ko siya ng 10. Galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay nyo, sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga tao na kapaligid sa inyo, tigit sa lahat. Pagdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Vlog Pro. Ingat kayong lahat dyan. Peace out.